ating pamahalaan kung hindi ang impeachment ng iisang tao? Na alam naman natin, it's all, sorry for the word, pero it's all bullshit. Lahat po yan. Kasi sabi nga hindi ko matarok sa aking isipan. Nagalit kayo kay BP Sara Duterte for certain amount of tagong yaman. Kasi yan yung sinasabi nila may tagong yaman, biglang pagtaas ng yaman. Pero yung mismong hukom na humuhusga, ang daming issue pagdating sa katiwalian. Pagdating sa plunder, kaliwat kanan, I mean, the integrity of the senator judge, mismong malabo na. Di ba? Yung supposedly may plunder nga, biglang wala na. Bye-bye. Di ba? Kaya nga, ewan ko, panoorin po natin ito para mas maintindihan natin yung mga nangyayari sa impeachment. Kapapasok lang na balita, pinayagan na Presiding Officer Chis Escudero ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ng Escudero sa desisyong ito? Yes, Jiggy, granted o pinayagan na nga ni Presiding Officer Chis Escudero itong hiling ng prosekusyon na ipasabina o ipakuha nga po itong mga bank at AMLAC records, maging yung tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Pati po yung 19 nilang mga kumpanya, at pera nga lang po doon sa dalawang kumpanya na JTC Group of Companies at Pikimong Corporation. Ayon nga po kay Escudero, reasonably described o malinaw po yung pagkakalarawan ng mga dokumentong hinihingi nga ng prosekusyon at madali rin naman daw matutukoy nitong mga bangko at ng AMLAC yung mga accounts o records at bank transactions na hinihingi nga na pinasusumite sa kanila. May kaugnayan din naman daw po itong mga bank records dun nga sa aligasyong nakasaad po na unexplained wealth, no article of impeachment na nakasaad po doon sa impeachment case. Pero paglilinaw po ni Escudero, hindi po maaaring magamit yung batayan, itong mga makukuha nga pong dokumento dito nga sa mga pinasapina para dagdagan ng impeachable offense po. Bukod pa po dito sa nakalatag na ng mga articles of impeachment o yun nga unexplained wealth ng BC. At kinikilala rin naman po ng Bank Secrecy Law na yung exempted po itong impeachment cases na dinidinig o nililitis nga po dito sa Senado itong confidentiality nga ng bank deposits. At kaya ibinasura po ng Presiding Officer Chis Escudero itong mga pagtutol ng defense dun nga sa mga motion ng prosekusyon. Pakinggan po natin itong pahagi ng mga pahayag ni Escudero. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Jiggy, hiniling nga ng prosekusyon itong mga pinasasabi ng mga dokumento po sa AMLAC, yung mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakahuli po nilang article. Ito yung hindi nga maipaliwanag ang umano'y yaman ng BISA at hindi na pagdedeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shell Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman daw maituturing na intrusive o panghihimasok nga doon sa buhay ng BISA at kanyang mister. Ito mga pinasabi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina nga itong si Presiding Officer Chis Escudero na dahil po mag-asawa po sila, tinatrato nga po ng iisa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amas ng yaman ang BC. At klaro rin daw doon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan nga makita ito yung full picture. At pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po
ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Sige, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno, yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito dapat yung gagawin yung pagkuha, kumbaga, ng buong mga ebidensya laban sa bise. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga, ang ginigit nga po ng prosekusyon, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin kung i-admit na ba itong mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabpina. So, tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation ng unexplained. Alam mo kung bakit napakahirap nitong issue na to. Kaya sa loob-loob ko, etong si Jokno, naturingan namang matalino, din kuno. Kaya lang, sabihin, sigurado ako hindi bobo. Sigurado ako hindi bobo yan. Kaya lang kasi ginagamit po kasi nila yung kanilang political color. Kaya sila nagmumukhang mga tanga. Hindi, yun po at totoo. Alam niyo kung bakit ganito yan . Yung spirito ng batas o yung puso ng batas kung bakit hindi ina-allow na basta na lang buksan-buksan yung mga BIR records. Kasi kung hindi, gagamitin yan ng mga kalaban mo sa politika para ipabuksan. Kaya napakalinaw nung batas na hindi pa pwedeng buksan ng ganun-ganun na lamang ang isang BIR records unless the President iutos. Sa madaling salita, hindi tama na ikaw ay mag-aakusa, ikaw yung prosecution, ikaw yung nag-aakusa, na wala ka naman palang sapat na ebidensya, tapos bigla mong sasabihin, hindi, buksan natin yan para malaman natin kung meron bang tagong yaman o merong bang katiwalian si VP Sara pagdating doon sa issue ng pagkamkam ng pera. Sa loob-loob ko, nag-akusa ka, wala ka palang ebidensya. Tapos sasabihin mo, ngayon buksan natin para meron tayong ebidensya. Mali . Ang burden of proof, ba'y dapat nasa sayo, nasa prosecution po ang burden of proof. Patunayan mo, hindi pa pwedeng ang magpapatunay yung kabilang panig. Hindi kurap ang aking kliyente. Dinawin natin para sa mga hindi familiar dun sa burden of proof. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang magpapatunay. Nasa responsibilidad mo ang magpatunay. So yung defense, hindi sila magsasabing hindi kurap ang aming kliyente. Hindi. Ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpresenta ng ebidensya. Hindi mo uutusan yung korte at sabihin mong, buksan natin yan para may ebidensya kami. Abay, bakit ninyo in-impeach? Wala pa pala kayong sapat na ebidensya. Ang argumento naman ni Jokno ay, sabi niya, ayon doon sa AMLAC, ay merong ganito kalaking halagang transaksyon na nangyayari doon kay VP Sara. Kung maalala niyo doon, di ba? Yung ang laki-laki ng transaksyon na nangyari doon kay VP Sara Duterte. Naalala niyo? Tapos, hindi naman kinlaro na ito'y transaksyon. Ibig sabihin ng transaksyon, hindi yan ang laman ng pera mo. Ibig sabihin may lumabas-pumasok dyan na ganito kalaki. Which is, halimbawa, tulad ng 1 million, pumasok. Tapos inilabas mo, 1 million din. Magkano pera mo sa bangko? Wala na. 1 million din nilabas mo . 1 million pumasok. So wala, zero ang laman ng bangko mo. Pero ano lalabas sa AMLAC? 2 million.
Kasi whether the transaction is deposited or withdrawn, it's called transaction. So, syempre, sa dami ba naman ng negosyo ni VP Sara Duterte at nung kanyang asawa, at syempre, ilang kampanya na rin ang pinagdaanan ni VP Sara Duterte, naturalmente merong nagdo-donate, may tumutulong ng mga kaibigan, abay papasok yan. At lalabas din yan kasi ginamit mo eh. Madadaya nga yung iba eh. Mantakin mo ha, yung taong dinonata ng 1 milyon tapos hindi niya ginamit, ano lalabas na transaction doon? 1 milyon lang. Pero yung taong nag-donate ng 5 milyon, o 1 milyon din, tapos inilabas mo, 1 milyon din, 2 milyon. So yung taong gumamit ng tama doon sa campaign funds niya, siya pa yung mukhang mayaman. Kasi 2 milyon ang transaction niya. Doon sa isang nagkimkim at may perang 1 milyon, 1 milyon lang ang nasa bangko niya, 1 milyon lang din transaction. Di ba lugi? Kaya nga, hindi pwedeng maging basihan para magkaroon sila ng parabagang probable cause o dahilan para ipabukas nila yung BIR ni VP Sara Duterte at ni Mans Carpio. Yun yung sinasabi kasi yun yung dahilan nila doon sa issue, dahilan nila Jokno, dahilan ng prosecution, yan ang kanilang justification na this is not a fishing expedition. Kesyo daw meron ng sinabi yung AMLAC. But you cannot make AMLAC the basis of your inquiry tungkol dun sa BIR. Bakit? Kasi imagine niyo how many politicians, kandidato, mga tumakbo, ang lumabas ang pera, labas-pasok ang pera sa kanilang bangko sa kadahilan ng sila po'y nangampanya. Naturalmente, may nag-donate dyan. So sigurado kung napakarami, mas marami pa ang mas malaki ang transaksyon sa AMLAC kaysa kay VP Sara Duterte. But can you use that as an excuse o justification na buksan na yung BIR dito mga politiko na ito? Dapat hindi. Di ba? Hindi dapat. Pero sa totoo lang, in one side, may bahagi sa akin na tipong parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin nang magkaalaman na tayo. Kasi ako sigurado ako Sigurado naman ako na honest itong si VP Sara Duterte pagdating sa kuha o pagsahod o pagtatago ng pera. Bakit? Kasi alam ko mga Duterte, kilala ko mga Duterte. Hindi naman po sila yung magarbo, hindi po sila pa VIP, hindi ho sila mga self-entitled. Mas self-entitled pa nga yung mga pinklawan Sa totoo lang mas social climber pa nga yung mga pinklawan Ang mga Duterte hindi talaga ganyan magkakapatid. Kung maraming pera yung mga yan, hindi ganyan yan. At sigurado kung yung mga taga Davao, magagalit sa kanila. Pero hindi Mahal sila ng mga taga Davao dahil alam talaga nila yung pagiging payak na buhay ng mga Duterte. And that includes VP Sara Duterte. So I'm really sure na wala. Pero syempre, ang masama lang kasi dito, sigurado kung kukulayan nila ito, yun na nga lang sa AMLAC na it's really, really, really obvious. It's a stupid argument ang ginamit for having a probable cause para i-impeach si VP Sara Duterte. Yun na nga lang, binaluktot na nila Yung transaction issue na nga lang, na everyone is explaining about it, ine-explain na ganito ang ibig sabihin niyang transaction, it doesn't mean yan ang laman ng bangko ni VP Sara Duterte. And yet,
ginagamit pa nila yon na kesyo marami daw tagong yaman si VP Sara Duterte. Napakatarantado talaga. Paano pa kaya kunwari may nabuksan, may biniling ganito? Oh, may biniling ganito? Sobrang yaman na niyan. Sigurado ko ganun yung kanilang magiging packaging dito eh. Sigurado tayo. Sigurado tayong ito ay imamali na naman nila. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy. Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosekusyon? Yes, Jiggy, narinig din natin muli yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poe. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon dahil ginigiit naman nila na ang ginagawa daw ng prosekusyon parang nagtatapon ng malaking lambat kumbaga sa dagat at doon pa lang hahanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po nung ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa ay dapat daw may sapat na ebidensya, specific facts kung ano ba yung mga transaksyon, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang Vice Presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Poe. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. At Marian, ngayon sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ang pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, sinasabi nila authorization ng Pangulo ang kailangan. Nako, Jiggy, dahil nga pumayag na, grinant na ni Presiding Officer Jesus Escudero, itong ang hiling ng prosekusyon ay sabi na po itong mga dokumento ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pala, lapakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming